Ito yung sinasabi ko. Sabi sa isang ah, ewan ko, pag-aaral or balita na nasagap, 800 Pilipino araw-araw ang namamatay ng walang doktor. Ibig sabihin, walang maayos na pag-aalaga sa kanila habang nasa ospital. Kasi maraming buhay daw ang nauuwi sa tahimik na pagpanaw, walang doktor, walang medical care, walang agarang tulong. Yan ang totoo nangyayari. Kahit yung mga kabataan agree sa itong sinasabi ko. Kasi totoo ito eh. 'Di ba? Totoo ito, 800 Pilipino. Yung pala yung datos, 800 pala ang araw-araw namamatay. Walang doktor. Siguro walang maayos na pag-aalaga doon, hindi nabibigyan ng agarang tulong. Uh, yung doktor siguro nakakahiyang abalahin or kulang-kulang ang doktor talaga. Kasi una, wala talaga kasi pag pumunta ka ng ospital, walang medical equipment na maayos. Oo, kadalasan mga public or private, ganun. Pare-pares, ang daming dapat ayusin dyan eh. Ayan nga, dapat ang improve eh. Kadalasan, tignan mo, ang oxygen tank, tignan mo. Paano pag ang pasyente mangailangan ng, di ba, yung mga dinadialysis, yung may mga asthma, yung ganon, walang mga oxygen tank, napakamahal nun. Napakamahal nung, na yun. Ang dami namamatay eh, mga Pilipino eh. Kaya yan yung mga dapat, kaya yung dating secretary, yung nag-resign, hindi niya kinaya yung pressure kasi sa kabila ng nangyayari, sa kabila na malaking issue, kaya nila sabihin ni Gadon na yung health system natin ginagaya sa ibang bansa. Pinutakti siya ng mga Pilipino, talaga ba? Kaya niyo sabihin niya, kundi parehas kayo bobo na nag-uusap? Pinagmamalaki pa nila ng health system natin dito. Improve, panibago. Hindi kasi nagpupunta itong mga to eh. Kahit sa mga pangunahing ospital, wala. Kaya nilang sabihin, ganyan sila kainutil. Kaya pinutakti sila ng mga Pilipino. Nag-resign ng loko. Pwedeng hindi niya kinaya ang pressure or pwede rin na nakapaldo na siya. Hindi natin alam. O, di ba? Ayan, may PhilHealth tayo, pero di mo numasahan ng PhilHealth eh. Basurang health insurance yun eh. Totoo lang, di ba? Mas maganda pa nga yung yung mga private company na nag-o-offer ng HMO eh. Pero yung PhilHealth natin, na monthly natin binabayaran, kahit mamatay ka na, hindi ka matutulungan nun. Minsan may palubag-loob lang siguro na 5,000, pero katakot-takot naman ang effort na gagawin mo para makuha yun. Tapos yung laging walang doktor, kung hindi naka-on leave, late dumarating kasi yun naman ang sistema talaga eh. Kahit yung mga radtech, lagi sinasabi na naka-leave. Punta ka na, ano gagawin ng rito yung pasyente? Kung sino-sino na lang mag-aasikaso or hayaan na lang. Tapos sasabihin nila na maganda ang health system natin dito. Kahit na ambulance eh. Ambulance, minsan, hindi, kadalasan kailangan mo pasagutin ng panggas. Panggas, sagutin mo pa. Ikaw na may pasyente, na may pamilya kang, 'di ba? May sakit. Sasagutin mo yung panggas. Tapos babayaran mo pa si manong driver, pamimeryendahin mo pa yon kasi pampalubag-loob nga naman, 'di ba? Parang nangyayari, nagiging normal na lang yan, na dapat hindi kasi napakaraming budget diyan eh. Ang daming budget diyan. Puro talaga kasi magnanakaw ngayon eh. Tapos kapag papatransfer mo pa yon, marami pang gagawin yon. Nilipot mo sa may mga pagkakataon na walang kailangan gamutan na nandun. Ay, lipat mo sa malaking ospital doon sa kabilang O, paano pa yon? Another bayad na naman yon. Kasi minsan ang driver sinasabi, ay wala tayong gas eh. Hindi, tara, lalarga tayo. Gasan nyo lang po. Siyempre, ikaw, mapipilitan ka na gasan. Siyempre, pe-pressure ka pa nun eh. Ay, mamaya po, baka may mangailangan. Eh, dito na lang. Kaya kayo, kung ano nyo talaga, sige, available naman ang driver natin. Gasan nyo lang. Doble black eye na. Tapos yung mga nurse, masusungit. Bakit? Nag-iisang nurse, ilan ang hawak na patient? 30, 50. 9 hours lang ang duty niya, pero nagiging 12 oras na siya doon.
Kaya ang nangyayari sa mga nurse, pag nakatapos, nagtatrabaho lang dito, kung kumukuha na ng experience, yung requirement na 1 o 2 taon, yun lang, pupursigin nila, lilipad na ibang bansa. Kasi nga, napakabulok ng sistema dito eh. Kaya stress talaga ang nurse. Biri mo si kwenta hawak mo, tapos yung facilities, yung sa mga, parang abandoned building yung dating. Eh minsan nare-renovate naman. Kaya lang, ang problema, pag mag-election lang, or pagkatapos ng eleksyon, andun pa madalas ang presensya ng kandidato, andun pa yung, niya, yung mention siya palagi, para maano yung pangalan niya, matunog na matunog. Tapos yung mga bed, yung bed for patients, naku, kulang na kulang. Parang mahihiya ka na magdala ka ng kamag-anak puro na pasyente, magdala ka ng sarili mong bed na din. Kasi wala, yung iba nga nasa ano na lang eh, nasa hallway, maglalagay na lang ng konting doon, konting space, tapos papahigain yung tapos lalagyan na lang sila ng DIY na bakal para may sabitan ng dextrose. Kaya kayo, wag kayong magpapa-hospital hanggat maaari. Yung gamot, lagi wala stock, kung meron naman, mahal. Tapos i-repair ka sa labas na napakamahal din ng presyo, di ba? Sa pharmacy na na minsan may commission pa sila. Or pagmamayari ng doktor nila, or kung hindi naman, kasosyo sa negosyo nila. Di ba? Tas yung ventilation sa loob, di ba? Napakano. Kaya nga may pag pumunta ka doon, magkakasakit ka palalo eh. Kasi wala silang maayos na ventilation. Sobrang init. Kaya yung pasyente, pag talagang mahina-hina resistensya, manghihina lalo. Hindi lang, pati yung bantay, magkakasakit na din. Imbis na siya magbabantay, dalawa na silang mako-confine doon. Hindi lang yan, napakarami pa niyan kung sasabihin ko pa lahat dito. Ang dami pa niyan, totoo lang. Tapos sa kabila ng lahat, kaya pa nilang sabihin yan, di ba? Kaya nga sinasabi ko dati pa lang na huwag kayong aabot sa mako-confine, mapupunta sa facility ng hospital. Puta, napakahirap. Sobrang napaka-inutil, sobrang walang katarungan. Ikaw na malakas ang resistensya, paglabas mo may asthma ka na. Kasi putik yung sa kabilang kwarto may matinding sakit, umikot na sa tapos nalanghap mo na. Tapos kinabukasan, binabantayan mo, babantayan ka na din kasi na-confine na kayong dalawa eh. Kailangan ka na din i-confine. Kawawang Pilipinas, kaya hanggat maaari, wag kayo umabot sa pati kayo mako-confine. Believe me. Parang anong nangyayari yung kapag hospital ka, lalo kapag magtagal ka, parang ayun na ang huling daan papunta sa sementeryo.